Ang siga kong tatay. Yan ang kwento natin ngayong araw. Bago tayo magsimula, pwede mo bang i-comment kung taga saan ka? Para malaman din namin kung saan nakarating ang video namin. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, huwag mo namang kalimutan pindutin ang subscribe button at isabay mo na din ang kampanang maliit para ma-notify ka sa mga bago ko pang upload. Sa simpleng pag-subscribe at sa isang pag-like mo, idol, malaking tulong na sa aming mga content creator. Maraming salamat! Sa isang tahimik na baryo ay nakatira si Alina, isang dalagang morena na kilala sa kanyang napakagandang mukha, mahahabang pilikmata at mabait na puso. Marami ang humahanga sa kanya. Sa tuwing siya'y naglalakad sa palengke, napapalingon ang mga binata. Ngunit may isang problema. Ang kanyang ama na si Mang Roman ay kilalang siga sa kanilang lugar. Matangkad, matapang at may reputasyong hindi dapat binabangga. Dahil dito, walang manliligaw na nagtatagal kay Alina. Isang binatang nagngangalang Ben ang unang nagtangkang manligaw. Nagdala siya ng bulaklak at prutas. Ngunit pagdating niya sa bahay, ay nasalubong siya ni Mang Roman. Anong pakay mo rito? Nanginig si Ben. Man, manliligaw po sana ako. Tinignan siya ni Mang Roman mula ulo hanggang paa. Kung ayaw mong umuwi ng luhaan, lumayo ka sa anak ko. Kinabukasan, hindi na muling nagpakita si Ben. Mabilis kumalat ang balita. Naging usap-usapan sa buong baryo na walang sinumang maaaring manligaw kay Alina. Maging ang matatapang na binata ay nagdadalawang isip. Si Alina naman ay nalulungkot, hindi dahil gusto niyang magkaroon agad ng kasintahan, kundi dahil pakiramdam niya ay wala nang susubok na makilala siya. Dumating si Marco, mas matapang kaysa kay Ben, ngunit hindi rin siya nakaligtas. Pinagputol ni Mang Roman ng kahoy mula umaga hanggang gabi. Pagod na pagod si Marco. Pagkaraan ng 2 araw ay sumuko rin siya. Isang gabi ay kinausap ni Alina ang kanyang ama. Tay, bakit mo sila tinatakot? Tungkulin kong protektahan ka. Pero hindi mo man lang sila binibigyan ng pagkakataon. Tahimik si Mang Roman. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang kanyang takot. Takot siyang masaktan ang kanyang nag-iisang anak. Isang araw ay may dumating na bagong lalaki sa baryo. Ang pangalan niya ay Daniel. Masipag, magalang, at may matatag na loob. Nakita niya si Alina sa palengke. Sa unang tingin pa lamang ay nabighani na siya. Binalaan agad siya ng mga kaibigan. Huwag mong subukan. Bakit? May siga siyang ama. Ngumiti lamang si Daniel. Kung mabuti ang hangarin ko, bakit ako matatakot? Nagpunta siya sa bahay ni na Alina. Binuksan ni Mang Roman ang pinto. Ano kailangan mo? Magandang araw po. Nais ko pong manligaw sa inyong anak. Nanlaki ang mata ng matanda. Ngunit hindi umatras si Daniel. Kung gusto mong manligaw, maglinis ka muna ng bakuran. Agad sumunod si Daniel. Maghapon siyang nagtrabaho. Hindi siya nagreklamo. Nagtaka si Mang Roman. Akala ng lahat ay hindi na babalik si Daniel. Ngunit kinabukasan ay naroon na naman siya. May dalang ngiti. At may dalang tinapay para sa pamilya. Nagsimulang mag-usap sina Daniel at Alina. Napansin ni Alina na iba siya. Hindi siya mayabang. Hindi rin siya padalos-dalos. Marunong siyang makinig. Pinag-igib siya ni Mang Roman. Pinagputol ng kahoy. Pinaglinis ng bubong. Lahat ay ginawa niya nang walang reklamo. Napansin ni Daniel ang larawan ng isang babae sa sala. Iyon ang yumaong asawa ni Mang Roman. Doon niya naunawaan. Kaya pala sobrang protektibo ng matanda. Takot itong mawala rin si Alina. Mula noon ay mas lalo pang gumalang si Daniel. Hindi lamang kay Alina, pati sa kanyang ama. Ito ang bagay na hindi nagawa ng ibang manliligaw. Habang tumatagal ay nagiging magkaibigan sina Daniel at Mang Roman. Nagkukuwentuhan sila habang nagkakape. Nagtatawanan, at minsan ay sabay pang nangingisda. Isang araw ay nagkamali si Daniel sa isang gawain.
Nagalit si Mang Roman. Ngunit sa halip na sumagot ay humingi siya ng paumanhin. Lalong humanga ang matanda. Nagkaroon ng bagyo. Nasira ang bahagi ng bahay ni na Alina. Isa si Daniel sa unang tumulong. Buong magdamag siyang nagtrabaho. Kinabukasan ay lumapit si Mang Roman. Salamat. Maikli ngunit taos puso. Unang beses itong narinig ni Daniel mula sa kanya. Sa wakas ay sinabi ni Mang Roman, "Hindi ka pala katulad ng iba." Ngumiti si Daniel. "Hindi ko po balak sakta ng anak ninyo." Lumipas ang mga buwan. Nanatili si Daniel. Hindi siya nagsawa. Hindi siya nawala. Patuloy siyang nagpakita ng katapatan. Naglakas loob si Daniel. "Alina, mahal kita." Namula ang dalaga. "Matagal ko nang alam." Pareho silang natawa. Lumapit si Daniel kay Mang Roman. "Hinihingi ko po ang pahintulot ninyo." Tahimik ang matanda. Matagal. Napakatagal. Sa wakas ay nagsalita siya. "Kung may lalaking pagkakatiwalaan ko sa anak ko, ikaw iyon." Napaluha si Alina. Napangiti si Daniel. Mula noon ay itinuring na ni Mang Roman si Daniel bilang sarili niyang anak. Kasama na siya sa bawat gawain, sa bawat handaan, sa bawat mahalagang desisyon. Hindi na siya bisita sa bahay. Bahagi na siya ng pamilya. Makalipas ang 1 taon ay ikinasal sina Alina at Daniel. Punong-puno ng tao ang simbahan. Habang inihahatid ni Mang Roman ang anak sa altar, ay hindi niya napigilang maiyak. Naalala niya ang lahat ng takot at pag-aalala niya noon. Ngunit napatunayan ni Daniel na may mga taong handang magmahal ng tapat. Pagkatapos ng kasal ay niyakap niya ang bagong manugang. "Anak." Iyon lamang ang kanyang sinabi. Ngunit sapat na iyon upang malaman ni Daniel na tunay na siyang bahagi ng pamilya. At mula noon, namuhay silang masaya, nagmamahalan, at nagkakaisa, isang pamilyang nabuo hindi lamang sa dugo, kundi sa tiwala, paggalang, at tunay na pagmamahal. Ilang buwan matapos ang kasal ni na Alina at Daniel, masaya ang kanilang buhay bilang mag-asawa. Nakatira sila sa lupang ibinigay ni Mang Roman malapit sa kanyang bahay. Halos araw-araw pa rin silang nagkikita. Masaya si Mang Roman dahil hindi siya nalalayo sa kanyang anak. Ngunit hindi niya alam na may mga bagong pagsubok na paparating. Isang umaga, masayang lumapit si Alina sa kanyang asawa. "Daniel, may sasabihin ako." "Ano yon?" Magkahawak ang kanilang mga kamay nang ibulong ni Alina ang balita. "Magiging tatay ka na." Napaluha si Daniel sa tuwa. Nang malaman ni Mang Roman ang balita, ay napatalon siya sa tuwa. "Ako? Magiging lolo na?" Hindi niya maitago ang kanyang ngiti. Sa unang pagkakataon, nakita ng buong baryo ang dating siga na parang batang masaya. Hindi lahat ay natutuwa sa kanilang kaligayahan. May isang lalaking nagngangalang Victor. Isa siya sa mga dating manliligaw ni Alina. Hindi niya matanggap na si Daniel ang pinili ng dalaga. Sa kanyang puso ay nanatili ang inggit. Nagsimulang gumawa ng paraan si Victor upang sirain ang pamilya ni na Daniel. Nagkalat siya ng tsismis sa baryo. Pinag-uusapan niya ang mag-asawa sa likod ng mga ito. Ngunit hindi nagpatinag sina Daniel at Alina. Sa halip na mag-away, mas lalo silang naging matatag. Alam nilang walang saysay ang tsismis kung nagtitiwala sila sa isa't isa. Isang malakas na bagyo ang dumating sa kanilang bayan. Maraming bahay ang nasira. Kabilang doon ang ilang bahagi ng kanilang sakahan. Sa kabila ng pinsala ay hindi sumuko si Daniel. Kasama si Mang Roman, muli nilang inayos ang kanilang kabuhayan. Dumating ang pinakahihintay na araw. Isinilang ni Alina ang isang malusog na sanggol na lalaki. Pinangalanan nila itong David. Habang hawak ni Mang Roman ang kanyang apo, ay hindi niya napigilang umiyak. Ngayon lamang niya naramdaman ang gano uri ng saya. Lumipas ang mga taon. Lumeking mabait at masipag si David. Mahal na mahal siya ng kanyang mga magulang at lolo. Hindi pa rin nawawala ang galit ni Victor. Bumalik siya dala ang balak na maghiganti.
Sinubukan niyang lokohin ang mga tao upang masira ang pangalan ni Daniel. Ngunit kilala na ng baryo ang tunay na ugali ng mag-anak. Walang naniwala sa kanya. Unti-unting lumabas ang lahat ng kasinungalingan ni Victor. Siya mismo ang napahiya sa buong baryo. Sa wakas ay lumapit siya kay Daniel. Patawad. Napagtanto niyang wala siyang napala sa kanyang inggit. Ngumiti si Daniel. Ang galit ay hindi nakakatulong sa buhay. Pinatawad niya si Victor. Muling naging payapa ang baryo. Nawala ang mga problema. Naging maayos ang pamumuhay ng lahat. Habang lumilipas ang panahon ay tumatanda na si Mang Roman. Hindi na siya kasing lakas ng dati. Ngayon naman sina Daniel at Alina ang nag-aalaga sa kanya. Katulad ng pag-aalaga niya noon sa kanilang pamilya. Isang gabi ay tinawag ni Mang Roman si Daniel. Salamat anak, nais kong makita kayong masaya habang ako'y nabubuhay. Tumango si Daniel habang pinipigilan ang luha. Nagdaos ang pamilya ng isang malaking salo-salo. Naroon ang lahat ng kanilang mahal sa buhay. Habang pinagmamasdan sila ni Mang Roman ay naalala niya ang lahat. Mula sa panahong tinatakot niya ang mga manliligaw hanggang sa araw na dumating si Daniel. Ang pinakamahalagang pamana ay hindi pera o lupa. Ano po yon? Tanong ni David. Pagmamahal sa pamilya. Makalipas ang ilang panahon ay mapayapang pumanaw si Mang Roman sa kanyang pagtulog. Nalungkot ang buong baryo. Ngunit alam nilang masaya siyang umalis dahil nakita niyang maayos at buo ang kanyang pamilya. Sa kanyang libingan ay magkatabing nakatayo sina Alina, Daniel at David. Tahimik silang nagdasal. Pagkatapos ay tumingala si Alina sa langit. Salamat tay. Dahil sa isang amang sobrang nagmahal, natutunan nilang pahalagahan ang pamilya. At dahil sa isang lalaking hindi natakot, nabuo ang isang tahanang puno ng pagmamahalan. Lumipas ang maraming taon. Lumaki si David bilang mabuting tao. Ipinagpatuloy niya ang mga aral ng kanyang lolo at mga magulang. At sa bawat kwentong ikinukuwento ng mga matatanda sa baryo, hindi nawawala ang alamat ng magandang morena at ng lalaking hindi natakot sa siga niyang ama. Isang kwentong nagpapatunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi sumusuko sa anumang pagsubok. Ang mga aral sa kwento. Ang tunay na pagmamahal ay pinagtitibay ng tiyaga, paggalang at tiwala. Kapag ang isang tao ay tapat sa kanyang hangarin at mabuti ang puso, kaya niyang mapagtagumpayan ang anumang pagsubok at makamit ang tiwala ng iba. Hanggang dito na lang ang kwento ng Morenang Dalaga. Maraming salamat sa pagsubaybay. Please like, share, and subscribe.